Pinabigyan ng leksyon ni Hitan sa mga kasama niyang gwardya ang tatlong magkakabarkada noong makita niya sa record na ilang beses na pala ang mga itong nanggulo sa kanilang trading center. Humingi ng tawad ang mga hambog na magkakabarkada, pero pinagpatuloy pa rin ng mga gwardya ang pagbugbog sa mga ito. Sinabi ni Hitan na mabuti raw at naaktuhan nila ang ginawa ng mga itong panggugulo. Kapag nga raw dinagdag ang panggugulo ng mga ito ngayon ay maaari na ang mga itong ikulong ng aabot ng 2 taon. Sinabihan ni Hitan ang mga gwardya ng trading center na bigyan pa raw nila ang tatlong ito ng isa pang round ng pambubugbog bago sila tumawag ng mga pulis na huhuli sa mga ito. Sinunod naman ng mga gwardya ang utos ni Hitan at doon ay inilabas ng mga ito ang galit nila sa paulit-ulit na panggugulo ng mga magkakabarkadang hambog. Humingi ng tawad si Hitan kay Zoufan dahil sa pangyayaring ito. Sumagot naman si Zoufan na hindi raw nito kailangang humingi ng tawad dahil wala naman daw itong kasalanan. Napatanong si Lu Jia kung si Zoufan ba raw talaga ang nasa harapan nila. Hindi siya makapaniwala dahil maging ang genius Starfall warrior na si Hitan ay gumagalang habang kausap ito. Sumagot naman si Li Wei na parang hindi nga raw ito si Zoufan. Siguro raw ay kapangalan lang nito ang kanyang kaibigan at nagkataon din lang na magkamukha ang mga ito. Noong maayos na ang naganap na kaguluhan sa loob ng trading center ay sumakay na sina Zoufan sa kotse ni Li Wei upang magtungo sa restaurant na kanilang kakainan. Sumunod din sa labas si Hitan upang magpaalam kay Zoufan. Habang pinapanood ang pag-alis ni Zoufan ay naisip ni Hitan na hindi niya nga raw akalain na makakakilala siya ng isang genius Starfall warrior bago siya umalis ng Jiangbei City. Kapag nga raw dumating siya sa Mercenary Guild headquarters ay susubukan niya rin daw irekomenda ito. Pagkarating ni Zoufan sa restaurant ay umorder ito ng masasarap na pagkain. Sinabi ni Li Wei na bago raw sila magsimulang kumain ay mag-cheers daw muna silang dalawa. Nagpasalamat si Li Wei sa kaibigan niyang si Zoufan, kung hindi nga raw ito dumating at tinulungan sila ni Lu Jia ay baka nalagay na raw sila sa isang malaking problema. Napaisip si Zoufan kung paano niya raw ipapaliwanag kay Li Wei ang kanyang paglakas. Naisip niya na sabihin na lang dito na itinago niya ang totoo niyang lakas, pero baka raw isipin ni Li Wei na naglihim siya dito at magkaroon pa ng lamat ang kanilang pagkakaibigan. Pero iyon nga lang daw ang pwede niyang gawing dahilan dahil hindi niya naman daw maaaring ikwento ang kanyang War God system. Napansin naman ni Li Wei ang pagkabahala sa mukha ni Zoufan, kaya sinabihan niya ito na hindi na raw nito kailangang magpaliwanag sa kanya. Alam niya nga raw ang mga pinagdaanang hirap ng kaibigan niyang ito, kaya wala raw itong dapat ipaliwanag. Napukaw naman ang damdamin ni Zoufan sa sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan. Nagpasalamat si Zoufan sa lubos na pagtitiwala sa kanya ni Li Wei. Nagtawanan ng nagtawanan sina Zoufan, Li Wei, at Lu Jia habang kumakain at nagkukwentuhan. Doon ay ipinaalam rin ni Zoufan sa kanyang kaibigan ang gagawin niyang pag-alis. Pagkatapos nilang kumain ay sumakay na ang magnobya sa sasakyan ni Li Wei. Bago umalis ay sinabi ni Lu Jia na sana raw ay maging maayos ang pagbiyahe ni Zoufan. Sinabi naman ni Li Wei sa kaibigan niyang si Zoufan na wag raw itong makakalimot na dumalaw kapag may libre itong oras. Pinagmasdan ni Zoufan ang pag-alis ng sasakyan ng kaibigan niyang si Li Wei at ang nobya nitong si Lu Jia. Sa paglalakad ng ating bida papunta sa kanyang destinasyon ay naisip nito na sanang araw ay hindi siya magtagal ng pagbalik sa mga kaibigan niyang ito. Matapos ang 5 araw ay nakarating na si Zoufan sa Jining City. Sa loob ng lungsod na ito ay matatagpuan ang bundok na tinatawag na Ghost Rain Mountain. Ang lahat ng monster den ng Jining City ay nakalagay sa likod ng bundok na ito. Isa ang lugar na ito sa mga lugar ng Southern China na kung saan ay makikita ang iba't ibang klase ng halimaw. Sa gilid ng bundok na ito ay matatagpuan naman ang isang malaking base na tinatawag na Ghost Rain Military Base. Umakyat sa itaas ng isang gusali si Zoufan upang tingnan ang seguridad ng kampo na ito. Gumamit siya ng telescope upang makita niya ito ng malinaw. Habang inoobserbahan ito ni Zoufan ay biglang tumingin sa kanya ang isang Starfall warrior. Agad na nagmadali si Zoufan sa pag-alis upang hindi siya madiskubre ng mga ito. Pagkababa ni Zoufan ng gusali ay naisip nito na talagang napakahigpit nga raw ng seguridad sa military base ng Jining City.
Kahit nga raw may ginagawa ang mga gwardya doon ay halos muntikan na siyang madiskubre kahit pa nagmamasid siya mula sa malayo. Kailangan niya na nga raw alisin sa kanyang plano ang pagpasok doon ng palihim. Sa kasalukuyang lakas niya nga raw ngayon ay baka mahuli agad siya bago pa siya makalampas ng gate. Naisip din ni Zhou Fan na ang lugar nga raw na ito na sinusubukan niyang pasukan ay isang restricted area. Sa sitwasyong ito nga raw ay para siyang naghahanap ng isang maliit na sinulid sa napakaraming dayami. Ang Jining City ay higit na mas malaki sa Jiangbei City, pero ang totoong pinagkaiba ng dalawang lungsod ay hindi sa laki nito. Sa pagkakaroon ng napakaraming monster den sa loob ng Ghost Rain Mountain, ang Jining City ay naging isang lungsod na mayroong pinakamalakas na combat force sa may bandang timog. At ang nakalagay sa pinakasentro ng mga combat force na ito ay ang Jining Mercenary Guild. Ang lakas ng mga nagbabantay sa pinakalabas ng gusali ay maihahalin tulad sa lakas ng isang Starfall Warrior Reserve. Sa bawat palapag naman ng gusaling ito ay makikita ang mga squad ng mga novice Starfall Warrior na pinamumunuan ng mga intermediate Starfall Warrior bilang mga squad captain. May mga nagsasabi na makikita raw sa loob ng mga pinakaimportanteng departamento ng Jining Mercenary Guild building ang mga elite squad na pinamumunuan naman ng mga advanced Starfall Warrior. Nagbabantay rin daw sa ilang mga pinakaimportanteng departamentong ito ang mga naglalakasang powerhouses na may rank na warlord. Naisip ni Zhou Fan na ito nga raw ang dahilan kung bakit sinasabing halos 10 beses ang lakas ng combat forces ng Jining City kung ikukumpara sa mga maliliit na lungsod na gaya ng Jiangbei. Sa lakas pa nga lang daw ng Jining Mercenary Guild ay sasapat na ito upang makapigil ng isang maliit na monster wave outbreak. Sa mga oras na ito ay ilang araw na ang nakakalipas simula nang dumating si Zhou Fan sa Jining City. Kahit papaano ay pamilyar na siya sa ibang lugar at sa ibang tao sa loob ng lungsod na ito. Pagkarating ni Zhou Fan sa loob ng isang bar ay tinawag nito ang isang babae. Natuwa naman ang babae nung makita nito na nagpunta ulit doon si Zhou Fan. Ang babae na ito ay si Ruji, may edad na 23 taong gulang, at may lakas ng isang intermediate Starfall Warrior. Nagtanong si Ruji kung hindi pa rin daw ba nakakakita si Zhou Fan ng maayos na party para makapag-raid sa mga monster den. Huwag nga raw itong mag-alala dahil ilang araw pa lang naman daw ito sa Jining City at makakakuha rin daw ito ng isang hunting mission. Sinabi ni Ruji na makalipas daw ang ilang araw ay babalik na ang mga hunting parties na kakilala niya mula sa pinuntahan ng mga itong monster den. Irerekomenda niya nga raw si Zhou Fan sa mga ito kapag nakabalik na sila. Nagpasalamat naman si Zhou Fan sa ginagawa ni Ruji na pagpapalubag sa kanyang loob. Naisip ni Zhou Fan na sa lakas niya nga raw ngayon ay makakaya niya namang makahanap ng isang hunting party. Pero ang pinakalayunin niya nga raw ay ang makapasok siya sa loob ng Ghost Rain Military Base. Naroon lang daw siya sa Mercenary Guild upang kumalap ng impormasyon. Kaso nga lang daw ay wala pa rin siyang nakukuhang mapapakinabangang impormasyon kahit 10 araw na siyang nananatili doon. Bigla namang may nagbukas ng pinto at sinabihan ang mga nasa loob ng bar na may narinig daw silang isang importanteng anunsyo. Naglabas nga raw ng anunsyo ang military base na gusto raw nilang makipagtulungan sa mga taga-Mercenary Guild at sa mga Starfall families para sa isang joint operation. Agad namang may nagbukas ng malaking screen sa loob ng bar upang makita ng lahat ang impormasyon ng magaganap na joint operation. Habang nagbabasa ng impormasyon ay naisip ni Zhou Fan na nakakabaliw raw sa laki ang ranking rewards na ibibigay ng mga ito. Nagsisimula nga raw ito sa 100,000 at umaabot pa ng ilang milyon. Maaari rin daw silang makakuha dito ng F-rank at maging ng mga E-rank combat skill. Hindi makapaniwala si Zhou Fan noong mabasa nito ang isa pa sa mga benepisyo na maaari nilang makuha. Ang top 10 nga raw na partisipante ng joint operation ay mabibigyan ng offer na magtrabaho para sa Ghost Rain Military Base bilang isang security consultants. Bukod pa doon ay malaya na rin daw ang mga itong makakapasok at makakalabas sa Ghost Rain Mountain Base. Matapos ang gabi ng Starfall ay nagpatuloy ang mutation progress ng buong mundo. Sa pagpapatuloy nito ay mabilis ring dumami ang bilang ng mga halimaw. Kapag hindi tama ang naging pamamahala, ay napakadaling magkakaroon ng isang monster wave outbreak mula sa napakaraming monster dens na malapit sa Jining City. Upang mapigilan ang mabilis na pagdami ng mga halimaw,
Nagsasagawa ng mga malalaking panahunang joint operation ang military kasama ang mga mercenary guild at mga Starfall families. Natuwa ang mga Starfall warrior na nakabasa sa mga matatanggap na rewards ng top 10 na partisipante sa magaganap na joint operation. Nawala ang tuwa sa mga mukha ng mga ito noong magsalita ang isang lalaki. Sinabi nito na karamihan nga raw ng nakakapasok sa top 10 ay puro advanced Starfall warrior. Ilan lang daw ang nakakapasok na intermediate Starfall warrior at mas lalong imposible kung isa lang silang novice Starfall warrior. Naisip ni Zofan ang reward sa top 10 na malaya raw ang mga itong makakalabas at makakapasok sa base restricted area. Kapag nabilang nga raw siya sa 10 ito ay magkakaroon na siya ng oportunidad na mapuntahan ang safe box na sinabi sa kanya ng kanyang ama. May nagsalita sa speaker na lahat daw ng kanilang guild members na pinaplanong sumali sa magaganap na joint operation ay kailangang magpunta sa ikalawang palapag upang doon magpalista. Nagsiakyatan sa ikalawang palapag ang lahat ng Starfall warrior na gustong sumubok sa magandang oportunidad na ito. Nabasa ni Zofan na kailangan daw nilang pumirma sa isang life and death contract para makasali sila. Naisip ng ating bida na inasahan na niya nga rin daw ito lalo na't ang ganito kalaking joint operation ay maaaring humantong sa isang malakihang labanan. Hindi nga rin daw maiiwasan na may mamatay sa mga sasaling Starfall warrior. Habang ginagabayan ni Ruji ang mga partisipante na sasali sa joint operation ay bigla nitong nakita si Zofan. Hindi niya akalain na sasali rin si Zofan sa magaganap na joint operation. May posibilidad nga raw na malagay sa panganib si Zofan lalo na nga raw at isa pa lamang itong novice Starfall warrior. Pinakiusapan ni Ruji ang katabi nitong matabang lalaki na humanap daw sana ito ng pagkakataon na maging kakampi si Zofan upang maprotektahan niya ito. Agad namang sumagot ang kumakain na matabang lalaki na hindi niya raw ito gagawin. Ang matabang lalaki na ito ay ang 15 taong gulang na si Pu Pan, anak ito ng Mercenary Association President na si Pu Hao. May lakas ito ng isang intermediate Starfall warrior at may talent na tinatawag na innate divine power. Nagreklamo si Pu Pan kay Ruji kung bakit niya naman daw poprotektahan ang isang lalaki. Baka nga raw tanggapin pa niya ang pakiusap nito kung isang magandang babae ang kailangan niyang protektahan. Nagtanong si Pu Pan kay Ruji kung bakit ganoon na lang ang pag-aalala nito sa mukhang mahinang lalaking yon. Tinanong niya si Ruji kung nagkakagusto ba raw ito doon. Paano na nga raw ang sinabi nito sa kanya na magde-date sila kapag lumaki na siya? Tinanong ni Pu Pan kung kasinungalingan lang ba raw ang sinabi sa kanya noon ni Ruji. Sumagot naman si Ruji na hindi niya raw binabawi ang sinabi niya noon. Nagkataon lang daw na kamukha ni Zofan yung kapatid niyang maliit na lalaki na naninirahan sa kinalakihan niyang lugar. Sinabi rin ni Ruji na wala nga raw panama si Zofan sa kagwapuhan ni Pu Pan. Binanggit niya rin na sasabihin niya raw sa bata niyang kapatid na babae na maging girlfriend ito ni Pu Pan kapag bumisita na ito sa Jining City. Mas maganda nga raw sa kanya ang kapatid niyang iyon at kasing edad rin daw nito si Pu Pan. Natuwa naman si Pu Pan sa mga narinig niya mula kay Ruji. Sinabi niya kay Ruji na pumapayag na raw siya na magka-interes ito sa sinasabi nitong si Zofan. Basta nga raw huwag makakalimot si Ruji na ipakilala siya sa nakakabata nitong kapatid. Hinaplos ni Ruji ang ulo ni Pu Pan at sumagot na hindi nga raw siya makakalimot. Naisip niya na pasensya na raw kung nauto niya si Pu Pan, wala naman daw kasi siyang kapatid dahil nag-iisa lang daw siyang anak. Dumating na ang araw ng pagsisimula ng joint operation kaya nagtungo na ang mga sasaling Starfall warriors sa Golden Ghost Dedicated Metro Military. Sa lugar na iyon ay isa-isa silang sumakay sa isang mabilis at napakatibay na tren. Habang nasa loob ng tren ay naisip ni Zofan na ganito raw pala ang sinasakyan patungo sa Ghost Rain Mountain. Mas mataas nga raw ng ilang beses ang protection grade ng sasakyang ito kung ikukumpara sa mga normal na sinasakyan sa lungsod. Matapos mangyari ng gabi ng Starfall, ang lahat ng transportation system na nagdudugtong sa bawat lungsod ng kanilang bansa ay lahat na nasira. Pagkalipas ng ilang taon ay nakagawa sila ng paraan upang maayos ulit ito. Kaso nga lang ay naging napakamahal naman ng mga tickets ng mga ganoong katitibay na tren. Sa taas nga raw ng presyo nito ay hindi na ito halos makayanan ng mga ordinaryong tao.
Ang dahilan kung bakit napakamahal ng mga tickets nito ay dahil sa sobra na ngayong mapanganib ang labas ng bawat lungsod. Lalong-lalo na ang wilderness sa pagitan ng Jining City at ng Ghost Rain Mountain. Halos 100 beses nga raw ang tindi ng panganib nito kung ikukumpara sa ibang lugar. Habang naglalakbay ang tren na sinasakyan ni Zofan ay may isang halimaw ang nanonood sa pagdaan nila. Ang halimaw na ito ay isang D-rank monster na tinatawag na Eagle Fox. Isa itong mabilis at mapanganib na halimaw na may kakayahang makalipad. Nanlisik ang mga mata ng Eagle Fox habang nakatingin ito sa dumadaang sasakyan. Pero hindi niya ito inatake at hinayaan na lang na makalampas. Isa si Zofan sa mga taong nakapansin sa presensya ng Eagle Fox. Hindi siya makapaniwala na may D-rank monster rin pala sa lugar na yon. Naisip niya na mukhang mapanganib nga raw pala doon. Ito raw pala ang dahilan kung bakit bumuo sila ng joint operation na sinalihan ng 3 puwersa. Pinaghahanda na ang lahat ng sakay sa tren dahil malapit na raw silang bumaba sa Ghost Rain Mountain entrance. Pagkarating nila doon ay pinapila ang mga sumaling Starfall Warrior kung saan sila nanggaling na grupo. Sa unahan ng isa sa mga grupong ito ay doon nakatayo ang lalaki na nagmula sa Lee family na si Lee Hangwo. Sa edad na 24 na taong gulang ay mayroon na itong lakas ng isang advanced Starfall Warrior. Nakatayo naman sa unahan ng isang grupo ang kumakain pa rin na si Pu Pan. Sinabi ng mga namamahala sa joint operation na magsihanda na raw ang lahat. Habang nangyayari ito ay may mga taong nanonood sa mga nakapilang partisipante. Sinabi ng Ghost Rain Military Base Chief Instructor na si Wei Chenshan sa dalawa nitong kasama, na nakakamangha raw ang mga Starfall Warrior na nagmula sa mga pamilya ng mga ito. Malamang nga raw ay makakapasok sina Pu Pan at Lee Hangwo sa top 10 ng kanilang joint operation. Sumagot naman ang Jining Mercenary Association President na si Pu Hao na marami pa raw pagkukulang ang kanyang anak. Pinuri nito ang kalahok na si Lee Hangwo. Kapag nga raw naging isa na itong warlord ay ang Lee family na raw ang magiging pinakamalakas sa Jining City. Sumagot naman ang Lee family patriarch na si Lee Zong na ang kanila raw na si Hangwo ang may malaking pagkukulang kung ikukumpara sa anak ni Pu Hao. Sinabi ni Lee Zong na sa edad na 15 taon nga raw ni Pu Pan ay isa na agad itong intermediate Starfall Warrior, bukod pa nga raw doon ay mayroon din itong talent na tinatawag na innate divine power. Sinabi ni Lee Zong kay Pu Hao na sino ba naman daw ang hindi maiinggit sa anak nito. Habang nakikinig ay naisip ni Wei Chenshan na napakagaling nga raw magbulahan ng dalawang ito. Ang target zone ng nagaganap na joint operation ay ang outer area ng Ghost Rain Mountain. Binubuo ang lugar na ito ng mga open space monster den na halos nagkakahalo-halo na ng dahil sa dami. Ang pinakamataas na rank ng mga halimaw na makikita sa lugar na ito ay hindi lalampas ng D rank. Kapag nakapatay ng halimaw ang mga partisipante ay maaari silang makakuha ng operation points. Kailangan lang na dalhin nila ang importanteng bahagi ng pinatay nilang halimaw. Makakakuha ang mga partisipante ng 1 puntos kapag nakapatay sila ng isang F-rank monster. 10 puntos naman ang makukuha nila kapag E-rank ang napatay nilang halimaw. Maaari rin silang makakuha ng 100 puntos kapag nagawa nilang makapatay ng mga D-rank monster. Habang naglalakbay ay naisip ni Zofan na aabutin nga raw ng 3 araw ang operation nilang ito. Naisip din ni Zofan na sa mga nagdaang joint operation nga raw, ang mga Starfall Warrior na nakapasok sa top 10 ay hindi bababa ng 500 points ang nakuhang puntos. Kung gusto niya nga raw makapasok sa top 10 ay kailangan niya nga raw makaipon ng mahigit sa 600 puntos. Sa puntos nga raw na yon ay baka doon pa lang siya mapanatag. Pagkarating ni Zofan sa isang abandonadong lugar ay nagtaka ito kung bakit napakatahimik daw doon. Wala nga rin daw siyang nakaharap na kahit na isang halimaw kahit na napakahaba ng kanyang dinaanan. May bigla namang naramdaman ang perception skill ni Zofan. Agad siyang naghanda ng maramdaman nito na may napakaraming halimaw ang papalapit sa kanya. Pinagpawisan ng kaunti si Zofan nang makita na nito ang mga naglabasang halimaw. Bumungad sa harapan niya ang napakaraming F-rank monster na tinatawag na Rainrock Spiders.